Mabuhay! Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Arame, ang iyong tagapag-ulat sa araw na ito. Aking tatalakayin ay tungkol sa ponolohiya. Sa tuwing pinag-aaralan ang istruktura ng wikang Filipino, ay lagi itong nagsisimula sa pag-aaral ng mga tunog o palatunugan ng wika. Patunay lamang na ang wika ay may sistemang balangkas sapagkat hindi natin mauunawaan ang kabuuang istruktura nito kung hindi natin himayin at babalangkasin ang kayarian nito mula sa pinakamaliit na unit ng tunog. Ayon nga sa mga dalawika, ang wika ay sinasalitang tunog at tulad nga ng alinmang wika sa daigdig, ang ating wika ay binubuo ng mga makabuluhang tunog. Subalit pakatandaan, hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay makahulugan. Saka lamang ito magiging makabuluhan kung ang tunog ay nagtataglay ng kahulugang sarili na maaaring magamit sa pangungusap sa mga pahayag sa anumang diskurso. Gaya ng nabanggit ko, sa bahaging ito ay tatalakayin ko ang palatunugan ng wikang Filipino. Bibigyan diin sa talakayan ng sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang dalawang pangkat ng ponemang segmental. Ikalawa, na ilalahad ang kaibahan ng ponemang segmental sa ponemang suprasegmental. Ikatlo, nabibigkas ng wasto ang bawat ponemang segmental. At ikaapat, nakapagsasanay sa pagsusulat ng mga salitang may diptongo, cluster, at pares minimal. So ano nga ba ang ponolohiya? Ang maagham na pag-aaral ng mga tunog ay tinatawag na ponolohiya. Sa ibang aklat naman ay tinatawag itong palatunugan. Ang tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng tunog ay tinatawag na ponema. Sa pagtalakay ng ponema sa wikang Filipino, ito ay nahati sa dalawang uri. Una ay ang ponemang segmental at ikalawa ay ang ponemang suprasegmental. Ang ponemang segmental ay kinabibilangan ng patinig, katinig, kambal-katinig o cluster at diptongo. Samantalang ang ponemang suprasegmental naman ay kinabibilangan ng diin, tono, haba at hinto. Sa tuwing pinag-aaralan ang ponema ay lagi itong ikinukulong sa dalawang guhit na pahilis o tinatawag na virgules sa wikang Ingles. Ang simbolong ito ay hango sa simbolong ginamit ni Santiago 1971 upang ilarawan ang tamang bigkas ng mga tunog, mapatinig man ito o katinig. Halimbawa na lamang nito, hindi letrang A ang tinutukoy nito, kung hindi ang tunog na A. Sa wikang Filipino ay mayroon lamang 5 tunog patinig. Ito ang A, E, I, O, U. Bawat patinig ay mayroon lamang iisang bigkas at katumbas na tunog. Hindi gaya ng sa wikang Ingles na ang ponemang patinig gaya ng A ay mayroong iba't ibang bigkas. Ang mga ponemang katinig naman ay ang ba, ka, da, ga, la, ha, ma, na, nga, pa, ra, sa, ta, wa, ya. At kabilang na rin dito ang simbolong ito. Ano nga ba ang simbolong ito? Ang mga ponemang segmental ay ginagamitan ng mga katumbas na letra o titik upang mabasa at mabigkas maliban sa ponemang ito. Ang ponemang ito ay sumisimbolo ng impit na tunog o glutal na kabilang din sa mga tunog katinig. Dumako naman tayo sa diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Ayon kina Dupali et al. 20 at 12, ang diptongo ay ang alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y o W sa loob ng isang pantig. Sa madaling sabi, ito ay ang mga salitang nagtataglay ng bunga ng kombinasyon ng mga katinig na sinusundan ng mga malapatinig. Halimbawa na lamang ng mga salitang agiw, latay, laboy, saklaw, aruy, tuloy, kasuy, baduy. Bagamat may mga salita sa Filipino na magkasunod na patinig at malapatinig, ang patinig at malapatinig ay hindi naman magkasama sa iisang patig, kaya masasabi na ito ay walang diptongo. Halimbawa, kabahayan, toyo, hiwain, kawayan, suyod. Pansinin na ang ay sa kabahayan, iw sa hiwain, uy sa suyod, oy sa toyo at aw sa kawayan ay hindi magkasama sa pantig, kaya walang diptongo sa mga salitang katulad ng mga nabanggit na halimbawa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po ang aking talakayan. Naway may natutuhan kayo sa aking itinalakay. Muli, ako si Binibining Arame. Paalam.